Magandang araw. Gusto ko lang i-play ito kay ano to? Si Junjun Cortez, si Biado, Pedro Biado, at saka si ano siya? Kuloma. Ano yan? Si Joey Kuloma. At marami pang iba ito si Junjun Cortez ito. Sabi na nag-live ako, napaya sila sa mga episode na ma-live ko. Gumaganti sila. Ito daw ikakaya ko. Sabi na, Banjo Lolo daw. Sa kanila galing Lolo. Si kay John Kuloma. So, akala na, mapindown ako, mas balat sibuyas ako at saka pusong mamon. Ako naman sa Ebanghelyo, kasi sikisunahan sa akin sarili, matatag kami katulad ng bato. Sa 1 Corinthians 10 verse 4, ang aming puso may Kristo, may bato. Hindi literal na bato, hindi physical, kundi spiritual. May bato sa aming puso. Sabi sa Galatians 4:6. Ito ngayon, parang adho na to, pero gusto lang pa, di mo talaga ganon. Sa Proverbs 29 verse 9, pag ang magtanong sa kala, ang sagot na either tatawa, magalit. Ito, akala na mapindaw na ako, madala ako sa natawa. Sabi na, ito daw ikahiyan ni Banjilo. Sabi na, Banjilo daw. As if, pwede ko naman baguhin yan. Kasi member ng page. Ako lang patunaya na meron talaga silang mga ganong sasabi ko sa akin. Ang sa akin naman, ang galingan ng Banjilo, si Joey Kulumna, nakikilabati na tumatakbo sa naglulo lang siya. Sabi ko, I'm a lawyer. I am a lawyer. I've studied the law. About the legal interpretation. Ano? Lo ba? No? Sinabi ko raw. Ang tanong ko sa kanya, ano makapagligtas? Ebanghelyo ba? Hindi. Ayaw na sumagot. Sabi ko, ako siya nag-law. Sabi ko, lo ka? Doon nag-imbento siya ng kwento para makaiwas sa aking tanong. Pag tumatakbo ang mabaling, baling talaga sabi ng Diyos sa 38 verse 3, of Job, ang hindi sumasagot sa tanong niya, may iwas, parang hindi lalaki, babaeng puso, bakla. May talata. Aking basahan ako ang aklat pa ng Diyos. Pag gumamit ka ng basahan ng iyong hukom ng Diyos, base sa aklat ng Diyos. Hukom ka pa, ang gamit mo aklat sa demonyo pa. Pagkalaban mo ang hukom galing sa loob ng Diyos, banal, ikaw maging hangal, hukom na demonyo yung napunta. Kasi isa lang aklat ng Diyos. Ang sumusulat, mga propeta at mga apostol, na tinuturuan muna ng Diyos, lahat ng Diyos. Sa pagitan ngayon, ni Kristo sa mga apostol. Ito, pakinggan natin. Ito lang pang live na sa akin. Ito. Bigyan naman natin, kasi ako marami gusto live sa kanila. Ito naman bigyan natin ng ito parang bumba to, gira to. Sa 2 Corinthians 10 verse 4, gira, spiritual holy war. Ang gamitin na pag hindi siya matindig, ang Kristo na hindi makatindig, madurog sa Ebanghelyo, ang gusto na atakin ng personal. Ganun naman din mo yun, katulad ni gawa na kay Kristo, pinako sa krus, mga apostol, pinigati. Kasi walang laban sa Ebanghelyo eh. Ang mga apostol, nangaral ng Ebanghelyo, hindi katekismo, hindi philosophy, bawal pa ang philosophy. Sabi ni Kristo sa kay Apostol Pablo na sumulat sa Colossians 2:8. Hindi yun kay Kristo, sabi niya, hindi ayon sa akin. Hindi sa demonyo. Ito, pati mga tradisyon, hindi sa kanya base sa personal tradition, not evangelical tradition. We have the evangelical tradition. Yun po, 2 Thessalonians 3 verse 13 to 15. Ito, pakinggan natin. I-share ko lang to. So, saan na yung live no? Yung ikalawang live niya, so, saan na yung live no? Kasi nasupal-pal naman siya. Pag after ko man-record, tawagan ko siya. Ako tumatawag. Kasi text na sa page namin, brong grammar ako. Magsalita English. So sabi ko sa pag-live ko ng English. Kasi ang sabi ng Diyos 1:14-9 ng Korinto, mag-aaral ka ng maintindihan mga Pilipino. Mga Pilipino Tagalog, hindi English karamihan. Nag-request agad isa, mag-Tagalog ka naman noong unang panahon doon pa ko sa Luzon. Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin Ebanghelyo ni Kristo kasi yung Ebanghelyo ni Kristo turo niya. Pati ng Diyos sa totoo, hindi katekismo, tanga. Sino masabi may Vicar of Christ? Sino may Vicar of Christ?
ang represented the image of Christ, ang katabaran aral, yun pa yung live natin muna. Patayin ko to dito kasi wala tong ano. Ako tatawag. Yun si ano, sino ba? Sinong bulo si Joey. ako may download ako. Pakita ko sa inyo kung paano tumakbo. I-download ko na to. Bago na tumakbo na. Maya na. Kasi wala tong recorder. Maya ako magkatawa sa inyo. Yung sabi ko, download ko na-download na yun sa page na at sa Facebook page, sa YouTube. Episode 1, Episode 2, Episode 3. Lahat 1.5 hours. 1 minute, 1 hour and 30 minutes each episode. Hinahati-hati ko. Meron pang hanggang 10 episodes. 10 minutes, 1 hour and 30 minutes. Ito rin natin. Ngayon, agad. Nakita kayo eh. Oo. Ano pa nga namin inaantay? Ay, sabi ko, ano iba yung topic ko? Wala pala. Anong gusto niyo pag-usapan? Marites? Marites ba usapan natin? Sige, usapang Marites. Saglit ha. Yung sinasabi ko na Marites, ano ba usapan natin dito? Ano tayo? Ano pa gusto niyo? Evangelical o Marites? Sige, so, pag nandiyan sa atin, 2, 3, 4 ng salita sa kanyang nabungit sa kanyang pangalan, siya sa sentro. He is the mediator. Siya makalap, ang gusto niya pakinggan ang Ebanghelyo. Hindi Marites. Yan po ay mabasa sa 18:20 of Matthew. Sabi doon sa Matthew 18:20, for that's where the 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kristo ito po usapan. Mga Kristiyano tayo. Sabi niyo, Kristiyano kayo. Si Kristo nandun sa ating gitna. Siya ang moderator, hindi tao. Ang moderator si Kristo din. Bakit sabihin mo, stop kapatid, hindi yan Ebanghelyo. Yun ang moderator. Kasi wala, Ebanghelyo ba yan o hindi? Hindi. Filosofiya lang. Pabisihan ba yan? Wala. Huwag mo kwento. Talata mo na. Hindi kwento mo ating pagagan, kundi si Kristo ating pagagan. He is the moderator. He is the moderator because He is the one who judges what is right and what is wrong. No one can moderate Christ, even angels and humans. If Christ is within us, being a true Christian in our hearts, Colossians 4:6, no one can moderate. He is wiser than all. No humans that angels can moderate and teach Jesus Christ when He's going to moderate. He's the one who made it. What is wrong? Ito, basahin mo sa aklat. Anong aklat? Basahin mo sa aklat pa rin. Basahin. Ha? Sabi ng Panginoon sa Isaiah 34 verse 16, basahin nyo aking aklat. Kompleto na. Basahin. Ang aklat ng Panginoon. Hindi aklat ng tao, hindi aklat ng may aklat ang Panginoon. Ang Panginoon Diyos po. Aklat ng Diyos. Ito. Sabi ko, walang pag-usapan natin dito? Natakot na. Kasi many times, sabi na evangelista siya, pero pinatunayan ko hindi siya evangelista, hindi siya totoong Kristiyano. Ganon, lahat gusto na ako makausap. Sila walang gusto makausap, gusto na ako makausap. Alam niyo yun. Kasi ako kontrobersya ako sila. Masakit, medyo may pagbatsos, maanghang, mabagsik. Kasi yung talagang diwa, pag may Kristo ka na, iba na sanib siya. Sanib ni Kristo, hindi sanib ni demonyo. Sa saniban ka ng galit, may galit na rin. Kasi matagal na yung aklat ng Panginoon. Binababoy nga, tinatago ng mga pare, mga pastor, mga ministro, mga kamanggagawa. Itinatago yan. Ang totoong diwa, sabi na siya lang maturo. Si Kristo lang maturo sa atin. Siya rin maturo sa mga apostol. Sino maturo sa apostol? Si Kristo din. Sino ba kayong pastor, mga tao ka magturo? Tao lang kayo. Ang Espiritu ni Kristo, hindi ng tao yun. Ang kanyang laman nakaupo sa langit. Babalik pagdating ng panahon kasama ang anghel, kasama ang kanyang laman. 25 verse 31 of Matthew. Tandaan nyo na yan. Kasi wala pa si Kristo kanyang laman. Hindi po totoo sa kibulo yun. Ang laman ni Kristo nandun pa rin kasama ang anghel na katapusan ng mundo. Siya wala pa rin. Nauna si kibulo. Sabi niya, totoong Kristo. Hindi ba siya maklulipay sa totoong Kristo? Kasi ang Kristo talaga isa lang. Nangaral ng Ebanghelyo. At nakaupo sa trono.
Tanong sa bulakat, hindi nakaupo sa tunan. Anong itsura ng Diyos? Kwento lang, walang basihan. Ha? Kwento lang sa kanya, puro walang basihan. Basihan natin Ebanghelyo. 1 Peter 4 verse 17 to 18. Mahalaga ho yan para hindi natin maliligaw. Ito, sabi ko, ano po usapan natin? Oh, yung gusto ko pag-usapan natin, ano, Ebanghelyo ba? O, tingnan nyo. Marites. Ako muna. Ako na naman pupunta. Tatakas ka na naman. Kanina ka pa nila inaantay dito. Wala silang kalaro. Ayan na nga. Patawag nga ako. Sige. Saan ka pupunta? Manglolo ka na naman. Ay, wala. Pero maglulo, hindi ako sisibihan. Kasi yun naman totoo eh. Ang lulo galing sa kala. Ewan sa magawa, ad hominem na lang. Kasi galit sila sa akin. Pero ang Kristo na durog na. Base sa 1620 of Romans. Kasi ibang they are destroyed by Christ evangelically against their philosophy, catechism, and Wikipedia history. The gospel of Christ is the wisdom of God. Chapter 1, verse 24. Ito ngayon. Sabi ko, wala pa tayong usapan na Ebanghelyo dito. Ano ba? Pumunta ka sa akin? Ha? Para sa demonyo nag-roaring lion na ali-aligid lang handang kumakaw ng ano siya, kainin ka buhay. Kaso, ako ang kinatakutan na marami sila nag-awang sa akin. Ako nagsalita palagi, sila nakikinig. Hinihintay na ako. Anong pag-usapan niya natin? Wala pa lang Ebanghelyo, Marites lang pala gusto na. Sabi ko, Marites ba o Ebanghelyo? Oh, Marites na lang mga Katoliko. Ha? Bakit? Ang mga Marites walang basihan din. Kwento, kanong gusto na kwento, yun lang. Parang Marites na, parang diwa ng demonyo yun. Ang demonyo, Marites din ang demonyo. Mga angel na masama. False Christ Marites. Walang basihan na sa Ebanghelyo, Marites nga. Kaya nahawa sila. Itong mga taong ito, parang drug addict, sabi nila karinig sa akin. Kasi wala sa Ebanghelyo ang turo. Ang talang reasoning. Napatanayan ko sa live, may live. Napakita ko sa kala, kaya nagubanti sa akin sa live. Ito pinakita na sa akin. Ngayon, ang sabi ko, ay, hindi yan drug addict. Baka talaga may salib ng demonyo yan. Kaya minsan, naiba ang mga ugali na, nabaliw na paghanap ko. Kaya nabalaw ako, hindi. Napatunayan ko anong ugali na hindi marunong magsalita ng Ebanghelyo. Pipi sila. Kasi ang maturo sila, pipi. Ang mga demonyo kasi kakapatid, kahit ang mga demonyo, pag may demonyo ka, hindi ka magpasalita ng Ebanghelyo. Ang utak mo hindi Ebanghelyo. Sabi po ng Diyos yan, they can never speak truthfully, pangdaya pwede po truthfully, faithfully, the gospel of God, according to God Himself, through Christ, taught to the holy apostles who live, who has the Spirit of Christ in their hearts. Sa 2 Corinthians 4, verse 2 to 4. Hindi mo ba ang pangalan ng Ebanghelyo totoo si Satanas? That is a guarantee. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, otherwise, maging sinungaling ang Diyos. Kung sila naman si Satanas, pangalan ng Ebanghelyo, hindi tapat. Ang Diyos nakalam at hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos. Sabi ko, otherwise, sinungaling ang Diyos. Hindi mapangalan si Satanas ng Ebanghelyo. Doon makikita mo sa Katoliko, sa aral katekismo. Sa pilosopi na. Ang pilosopi pa bawal pa sa Diyos. Sa mga Kristiyano, turo ni Kristo. Colossians 2:8. Hindi sa kanya ang pilosopi. Sabi, hindi ayon sa akin nun. Mapandaya ang pilosopi. Bakit nadaya ang mga Katoliko? Kasi pilosopi. Ang pilosopi na wala sa magawa. Ang pilosopi bawal sa akin. Dapat pumasahin. Judge tayo. Pag-judge sa Ebanghelyo. Judge. Hindi pilosopi. Hindi pilosopi judgment. Ang Kristiyano humusga Ebanghelyo. Sabi ko ng talata. Sabi ni Pedro, sulat ni Pedro. Mali po ang Pedro na apostolic Catholic Urbana. Hindi po. Ang turo ng Pedro ng bulaan, masinungaling tarantado, gagong Pedro na, ano yon? Katikismo. Ituloy natin. Ayaw, mag-judge tayo. Tayo na lang. Kumita mo, ikaw pala adik eh. Ayaw pa judge eh. Nakinig nyo. Ano tumutusa ko itong tao? Lalo siya, no?
Yung sabi ko, kung walang ebanghelyo, mag-drugs lang tayo. Tayo na lang. Ano gusto ng drugs ang usapan? Illegal drugs? Mga addict ba tayo? Tuloy. Oy, sabi ko nga sa inyo, evangelical na topic. Wala kayo evangelical. Gusto na mag-drugs tayo. Tayo na lang. Kita mo, ikaw pala adik eh. Ayaw pala drugs eh. Sabi na, nakinig nyo. Ano tumutusa ko itong tao? Lalo siya, no? Si Joey Columna. Parang addict parang wala sa ayos ng reason. Takbo na takbo. Siya sabi niya, apostol. Ayaw niya. Tumakbo parang bayot. Tumakbo sa Evangelio. Sabi ko na, ay hindi pala Evangelio ito. Kaya sabi ko, susunod, anong Evangelio ng topic? Sabi ko, pati si Belano, parang Louis Dax, drugs yan eh. Di naman talaga, puro itim. Sabi ko, hindi drugs addict, hindi drugs addict, puro may sanit ng demonyo yan. Hindi Evangelio. Ano ang matrimonyo? Evangelio, hindi. Ano ang gusto yung bado? Ay, mamaya kasi hindi naka-live. Okay na, tatawag sa live. Mamusta ako. Ang sabi ko, hindi drug addict yan. May sarili ng demonyo. Talagang totoo yun. Kasi hindi lumabas sa kalang bibig. Hindi lumabas sa kalang bibig. Sa Matthew 12:34, out of the abundance of heart, the mouth speaks. Kung ano na naman sa iyong puso, magsalita ang puso, ang bibig. Kasi ang isip, panalita at gawa natin nanggaling sa puso. Sa 15:17-19. Doon malaman sila nasasabi, galing po sa puso at panalita rin sinasabi. Ang mali lang kasi may libro na kasi lang pananampalataya. Doon ang babasa mo sa libro, alam mo ang puso na susulat. Katekismo. Philosophy. Ang Muslim ang Quran. Yun ang puso ng mga nulat doon. Lumabas ka lang kamay. Sa gawa mo na. Sumulat sa gawa. Yun po gawa. Ang masasabihin lang sa salita din sa base sa kalang libro. Yung mga libro na pag-rumi sa tao. Ngayon. Yung mga libro na yun, yung katekismo, Quran, pastoral book, yun na pag-rumi sa tao. Isa ang aklat ng Panginoon. Bawal sumusulat ng aklat. Kasi si Kristo, papalaman lang sa isang aklat, hindi sa lahat ng aklat. Ang napalaman sa ibang aklat, mga demonyo. Kasi hindi yung aklat na ituturo ni Kristo. Ang banal na aklat, yung may mapupita at apostol. Ang authority, ginamit ng Diyos sa ating mga tao. So, ibang aklat, hindi si Kristo palaman dyan. Bula ang Kristo. Puro sila claim na Kristo. Pati Muslim, sabi Kristo, may Kristo sila. Quran, hindi yan si Kristo palaman dyan. Yun ang aklat na marumi. Ang katekismo, masamang aklat yun. Ang philosophy book, masamang aklat. Ang aklat ng Amerika na English, na pastor, masamang aklat yun. Ang mapalaman doon, bulang Kristo. Isa ang aklat sabi ng Diyos, basahin. So, magbasa ka ng ibang aklat, nakasala ka na sa Diyos. Mali na yung ginawa. Ang utos nilabag mo sa 1:3-4 of John. Kasalanan ho yun. Kasi ito nga to, bakit at live ko to, gusto sa live, para mapatunayan matapang sila. At ako rin panatunayan ko si Kristo sa akin kahit marami sila, hindi babuwal. Sabi ni Kristo. Hindi siya babuwal sa Matthew 7:21-25. Basta makinig ka lang sa aral. Ang mabuwal yung nagpalayas ng demonyo, katulad ng Katoliko, exorcism, si Maria ginagamit. Pero ang aral, hindi ebanghelyo, katekismo, anti-evangelical. O yun. Pag ano ang isura, ang sabi ni Kristo, alalahanin ng mga propeta. Sabi ng propetang Isaiah, na isang aklat, sabi ng Diyos, basahin. Okay. Ang ginawa ng protestante, gumawa ng aklat, binibenta pa, na ma-high price. Lalo born again, makatekismo, ganun ho. So ito ngayon, pumunta si Libyado, napakita na nagawa kasi wala talaga sa libati to. Mula pa nung unang panahon, malibati sa ito mga bago na yun, maliban na Libyado. Ito si Nathaniel, si Junjun, si Joel Columna, bago lang to eh. Naipit. Nilive ko nga. Akala nito ko mag-live. Kaya natakot sa akin. Gumanti, ito ganti niya. So palpal pa rin sa awa ng Diyos. Tuloy natin. Ako makukum.
Sabi mo sa akin, nasabi mo ba nag-edit? Total hukom ako. Pakinggan ko muna kayo. 751. Sa debate na pagkakaroon ko, hukuman ko dito. Yung hukom, sige so lahat mga Kristiyano hukom. Akalang hukom, Ebanghelyo. Sa loob at sa labas. Mga Kristiyano at sa hindi mga Kristiyano. Ang Kristiyano yung hukuman natin. Kung anong kamali. Kasi si Kristo ang masunod eh. Hindi mga Kristiyano eh. We are the followers of Christ. Followers. So, ibig sabihin, mabasa yon sa 1 Peter 4 verse 12. Hukom talaga. Pati angel, hukuman natin. 2 Corinthians 4 at 2 Corinthians 6 verse 2 to 4. Yun talaga, hukom. Ganun talaga sa mga Kristiyano. Pag totoong Kristiyano, humukom ka. Babasahan ka dapat. Ang Ebanghelyo ang basahan. Basahin mo para may reference ka. Hindi bawas paghukom na iba sa Ebanghelyo. Yun pa yung hukom ng demonyo. Ito saan niya, humukom sa akin, bubo ko. Sabi mo na, banjilululo. No? At pag ako magsalita ng masakit sila, parang, sino ka? Banjilo, huwag ka magsalita ng masakit. Parang pusong mamon. Sabi na, respetuhin mo rin. Respeto ba si Kristo? Na-expect ka ng Kristo? Nasa respeto sa'yo? Hindi. Mga demonyo ko. Kinakalaban nyo ang turo. Huwag kang ma-expect, masa na makatanggap ng anuman sa Panginoon. Sa James o sa Santiago 1:5 verse 7. 1:5 to 7. Asa ka pa. Pag kinalaban ng Diyos, wala na. Bahala siya. Ayaw mo eh. Oh, wala kang hindi siya magbigay na yung unawa. Wala rin espiritu mabigay sa'yo. Walang peace, walang kapayaan galing kay Kristo. Galing sa mundo ng iyong kapayapaan. So, ito tuloy natin. Ano? Makita ko hukom ha? Evangelical na hukom. Evangelical na hukom. Mga tanga. Tingnan mo, mga tanga alim mo nyo. Alam nyo, Biado, yung the more na kayo, mga live kayo, the more na tanga kayo sa Ebanghelyo. So, sa Ebanghelyo si Biado, i-share mo ba? Thank you. Yung bubu. Siya ang unang yan eh. Gusto nang atakin ang pagkabulol. Bulol naman talaga ako kasi may miles ako. Ha? Sa 32, Isaiah verse 1 to 5. Mga bulol, pagharian ni Kristo. Mga humukom, pinuno, mga prinsipe. Si Kristo ang hari. Sa 1:8 of Rebelio, Diyos. Ang Diyos, ang Espiritu ni Kristo, nakanan sa atin. Hindi, walang laman. Sabi po ng Diyos si Kristo rin. Hari, acceptan na Ebanghelyo. Sabi ng Diyos, yung tao, walang makatutun. Patuloy natin. I-share mo pala. I-share mo ba? Ha? I-share mo pala. I-share mo. May talata mo. Sa bu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 b
sagot? Tunay mo lang sagot. Parang si Pacalaris to ah. Hindi mo asahan ang Kristo namin. Kaya sa Kristo lang, bulaan lang, mas makaparehan ang Kristo namin, ibang turo sa'yo. Wala kang alam. Ang alam lang, drugs. Yan. Para, damo na, gusto nang bumawi, parang nakita ko ang demonyo pinangruan lang namin ni Kristo. Parang mukhang tala, pati mga taong ito, sila ng demonyo. Talagang doon, ang basehan ko, ang husga ko, sabi ni Kristo, base sa kalagawa. Nagawa na, ganito, hindi pa rin ebanghelyo. Ano pag-usapan natin, bakit nandito kayo? Wala pala, ano marites? Hukuman ko kayo. Kayo, hindi kayo Kristiyano. Ang turo sa inyo, katekismo, ang turo ng demonyo, hindi ebanghelyo. Imposible mga Katoliko magpangalan ng ebanghelyo. I swear. Pati si Darwin, pare, hindi mo pare. Walang pare nagturo ng ebanghelyo. Anong katekismo? I mean, hindi yung pare, sabi-sabi, walang basihan yun. Pag ginagamit yan alam ko talaga niya, puro mali-mali sa legal interpretation. Unreasonable and awkward, height of absurdity, height of folly. Kabaliwan, kagaguhan, katangahan. Tanong sa abogado, pag ako magpaliwanag, nag-aral ko sa legal, sabi ko, nag-aral ako ng law ng interpretation. Sabi naman ni, si Joey Columna, natanga din, may bulong sa kanya, sabi niya, Lolo? Lolo? Sino bulong sa'yo, Duma? Naka-live ka?
Imposible magsabi ko ng lolo, ako ay evangelista for many years, kalibati. Siya lang kauna-una ang gumawa ito. Kaya sila kaya na ito mga tanga, mga ganon din, mga demonyo ugali, they mock me. Na, about alam ko sa 29 verse 9 of gawa, sa kawikaan, yun pala tagawan ng demonyo, they mock, tabawan ng demonyo. And they laugh, and they are also enraged, magalitin sila. Pero sa akin, wala sa magawa, kasi magalitin ako. Sawayin silang mga kabagsikan. Titus 1:11-13. Doon sila ang dumubra. Pag sabi ko, itong talata, magsigawan, sabayan. Normally, magsigaw na si Kristo, bumulong sa amin, kami na lang sumisigaw. Sa aming puso, bumulong. Hindi sa aming tanga. Sa aming puso, nanahan si Kristo. Tapos, siya tulong siya spiritually. At ang aming dila, ang nagaling sa puso, nagsalita ng Ebanghelyo. Sabi, sumigaw din. Sabi nito, sumigaw kayo sa lansangan, sa karatang, sa bubungan. Sumigaw ka rin. Hindi bubulong. Siya lang si Kristo ang bubulong. Tayo sumigaw. Kasi tayo turuan ni Kristo. Hindi siya mag-uusap sa mga Katoliko na ganang ugali. At nalaman ko, ito pala si Kristo talagang magalit. Yun talagang hari, ugali ng hari. Hari hindi siya nabubuli. Hindi siya lampa. Kayo ang mabuli kay Kristo. Kasi siya ang karunungan, hindi kayo, kahit anghel, mabubuli sa kanila. Tingnan mo sa kanila, na parang marami sa parang tanga tingnan. Malupit yung mga salita mga tao to. Ako lang, salamat kay Kristo, ako lang mga tao na maka-entertain. Bangayan, gaguhan, pwede, pero ang hindi kaya, Ebanghelyo. Kasi ganun ang mga demonyo, dati na ako Katoliko, alam ko yung mga ugali na yan. Mga lahat ng tao nakakalas sa mga sambay, mga dag-adik, alam ko yan. Pati pag-drugs, naranasan namin yan nung dati akong Katoliko. Pag-drugs, pag-sabo, lahat ng mabisyonan, ang hindi ko na nagawa ng pumatay. Pagsuntukan nila ko, wala akong pakialam. Kasi ganun talaga ang drive ng demonyo, parang siga-siga, pero mali. Kung nag-aral ko ng law, nag-aral ko ng law, bawal pala yun. Mapriso ka pala. Ito, siga pala ang batas. Siga pala ang Kristo. Tumatag ko sa aking puso ang turo niya Ito. At lalong galit ako galit ako sa ngayon. Alam ko agad na mali-mali turo. Ingay ka ba tayo, pag sabi mo, ano sabi mo? Ano sabi mo? Ganun ako mag-debate. Wala yan. Saan talata? Saan talata? Alam ko talata. Anong talata? Anong basihan mo? Magsalita ka, may basihan. Talata muna bago talak-talak. Pag talak-talak ka lang, hindi si Kristo na kinina talak-talak. Talata. Ang turo niya. Ngayon may talata na. Sabi ni Bedo, may talata ba? Ngayon meron na, wala pa. Meron. Nagharap ng wala, meron na. Katoliko pa ang nagbigay ng talata. Ituloy natin. Minsan, nanonood ko palagi dito, na-amaze ako natatawa ko Totoo, natatawa ko. Kasi nakita ko ang demonyo, walang silbi, walang match sa Hesus Kristo. Kasi confident ako, pag tiwala ka kay Kristo, hindi ka pabayaan ni Kristo. Sa Matthew 10 verse 20. Magsalita din si Kristo sa ating puso, bubulong siya. Kasi sikreto natin sa puso, walang makarinig, pati anghel, hindi marinig. Walang makabasa sa puso, maliban lang kay Kristo at ang Diyos. Ito. At tayo na isisigaw. Magpagdebate. Normal sa kasano magpagdebate kasi si Kristo ka ating ulo na nakipagdebate kaya pinatay siya. Buti lang ngayon may freedom of religion. We are under the spirit of democracy. We are free to speak the truth. Sabi sa preamble, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God to establish just a humane society, blah blah blah, under the regime of truth, love, peace, freedom, equality, do propagate Constitution. Ito. Sino bang, tanong ko sinong pastor nyo, mga pare nyo, na kahit sino pwede kasal, pwede protestante, pwede katoliko, mga debatista, mga ano-unang ugali, sino kaya makakaya? Sino kamagawa nyo na debatihin na katoliko, malaming filosofiya na maharap sa mga katoliko? Nagtago din. Ang focus lang sa kanila, sila lang ito English. Hindi.
Ang totoong iglesia, yung umanib kay Kristo. Tayo ang katawan, siya ang ating ulo. Yun ang totoong iglesia. Ang iglesia, may espiritu ni Kristo sa iyong puso. Hindi to yung samahan na, makita dyan, labas-labas lang, maring kukwanta, maayos sa sabay. Hindi yun. Yung tatawag na ipokrito nun. Ang totoong Kristo, pag nagalit talaga. Walang plastic sa, wala siyang kinatakutan. Naramdaman ko yun. Kaya napagbati ako sa kanila parang wala takot. Nung wala na talagang takot, nung una pala takot ako, baka masalo ako, Lord. Sabi ko, ikaw na bahala sa akin, Lord. Ganun. Dapat every time na panood ko ang after video, ganun talaga, tama talaga sa akin. May ba siya wala. Pati si Hamsky Ray, doon, sabi niya ako natalo, nireview ko nga. Sana wala talo? Wala. Lahat ng sinasabi na sagot ako. Alam ko balik ang kanyang pagpahaliwanan. Si Jando Labado, nabangayan ka rin? Wala din. Tatlong beses pa nagbangayan. At tumatawag sa akin, umalis din. Siya na nagbaba ng phone. Sabi ko, saan ang history doon? Jado. May assignment ka ba sa akin? Sa Hebreo. Saan doon? Sa 41 verse 1. Verse 4. Bisaya, tanga. Sabi sa Job daw meron, Job 8:8, tanga. History ba doon? Ang history, hindi modern history. Ang history, biblical history. Biblia ka pa rin sa pagbasa. Ang Greek word Biblios. Sakat pa ng panahon. Ang history, God has story for the people in Israel, about the Judaism, and even the Christianity. Yun talaga. So God has a story. That story is told by God, not by human. Iba ang modern history. Yung by worldly. Okay? Tuloy natin kasi malit na to 7 minutes lang Okay. Sinasapihan ka na yata. Paano ginawa para dado ang drugs pala na illegal drugs sa buo? Paano ginawa? Di ba alam mo yun? Ang drugs? Paano ginawa? Paano sinungaling ang papa ni sa Roma? Na sila yung representative tao. Saan ang body of Christ? Si Cesar Seneta o si Paclares? Isa lang ba ang representative of Christ? Isa lang ba? Isa lang ba sa Roma lang? Kayo bubuna? Kayo madimonyo na? Christ daw, Papa na sa representative of Christ. Binabasa ko, paano naging representative? Di ba nga ito, katigis maturo? Drug addict. Ako sabi ko, walang drug addict doon, di ba kapit ang ano? Pero, ano pala to? Masalib ng demonyo. Mas malalas drug addict. Ang drugs, na-influence sa drugs. Pero pag yung gusto ko ang punto doon, sabi sa live niya, may live din sila. Ako na na-record ko. Ito ang kahiyan ni Evangelo. Saan ako nahiya dito? Sabi ko, anong Evangelo topic natin ngayon? Wala. Drugs. Kayo addict? Okay. Paano ginawa ang sabo? Doon pag-usapan, walang Ebanghelyo. Pero tunayan ko lang na wala silang dahilan para ipahiya ang aking Kristo. Pati ako, hindi pahiya ni Kristo sa harapan. Si Kristo ang aking hari. Never si Kristo mapahiya sa karunungan. That you should know. That is a guarantee. Akala nyo, kahit presidente, kahit abogado, kahit justice, kahit sino pang matalino, ipag-Ebanghelyo pag-usapan, walang makatalo sa amin ni Kristo. kayo walang dinardas sa anin ng demonyo ng influensya. Ang turo nyo, puro lang, hindi Ebanghelyo. Tinan nyo, tinatanong ko, anong paksa? Ang walang alam na paksa na Ebanghelyo. Sagot na kasi, ano to Mayang, ilipat mo ito sa Mayang, halika, ilipat mo nga ito sa laptop ko. Total na tapos live, tapos ako mag-episode to. Ina-download ko maya. Ito nag-downloading pa. Ipatay mo na dito sa screen. Ang tuloy, tanong ko kung ano Ebanghelyo ang evangelical topic. Ito, patay mo. Oh. Yan. So, nakita nyo? Pag wala na ako, saka sa nagsalita. Si Bernardo, nakikalabati, yan sa St. Peter's Society, ilang beses na pin down, na knockdown sa Diwati. May record kami. Many times. Ito, sila, nakinig lang yung bayot na si
si si Joey Columna, ito si Junjun Cortez, ito si Nathaniel, walang basihan. Tahimik. Kasi sabi ko, ebanghelyo lang. Tahimik, silent siya sa ebanghelyo. Pag drugs, pag marites, doon siya magaling sa filosofia. At si Cristo ayaw nun. Out of place si Cristo pag-usapan nun. Dapat sila man out of place pag ebanghelyo. Ang ebanghelyo, pinagbalaki ni Cristo na karunungan. Yun. Hindi science, hindi mathematics, hindi social science, hindi batas, hindi philosophy, hindi doktor. Ebanghelyo. That is a study, a spiritual study about Christ and God and the Holy Spirit and His commandments of God, the Father of Jesus Christ. Sa 2 Corinthians verse 4, chapter 4 verse 4. So ngayon, tingnan mo, magsalita sila. Doon na patunay na, bisa kumaya, sila para, tahimik para sa pagharap ni Banjelo. Salita na ako daw napahiya. Tanga. May ebidensya, napahiya ba ako dito? Napatunayan nyo, kayo tanga, takot. Magsalita lang kung wala na ako. Ano pang usapan natin? Ano gusto ng topic? Ebanghelyo. Hindi mo mag-discuss sa tungkol sa drugs. Hindi mo ako nag-addict. Ha? Hindi mo ako negosyante. Anong usapan? Anong gusto nyo? Marites? Aksaya ng panahon. Hindi marites si Cristo. Hindi marites si Cristo. Totoo ang sabihin. Ebanghelyo. Totoo. Colossians 1:5. Ito. Ang marites, sinungaling ang marites. Basta lang gusto lang sabihin pag magalit sa tao, wala yan. Puro yan, walang ginagawa yan. Ano yan? Puro tambay yan. Ha? Puro sigarilyo yan. Puro inom-inom lang yan. Puro gano'n. Hindi tingnan ang puso. Hindi tingnan ang puso. Ito. Tuloy natin. Napaya ba ako yan? O pinatay na. Sabi ko, ako tatawag sa'yo. Kasi wala palang ebanghelyo. Kayo na mag-drugs yan. Ako, bye muna. Ganun lang sa akin isip. Yun lang. Bilang ko na salita for how many minutes? 5 minutes yata? 3 minutes? 5 minutes, 5 minutes and 0.5. 7 hours. 2 minutes sa salita. Sabi na, ikakahiyan ni Banjelo. Dahil Banjelo tanga. As if, pusong mamunto. May piso sa akin puso. Alam ko ang totoo. Totoo lang. Patamahan ako pag totoo. Doon ako mahina. Pag mali, mag-away lang tayo. Mali ka o totoo, 1 plus 1 equals 2. Sabi mo 1 plus 1 equals 3. Mag-away tayo kahit engineer ka pa. Kahit scientist ka pa. Tuloy natin. Patay, naka-record. Sabi niya, patay, naka-record. Ano kaya ko dyan? Ang dapat ka mahiya kasi wala kang sinabi. Siya, tanong ko siya kung anong ibang napag-usapan. Gusto niya, marites. Sabi niya, marites eh. Kung marites pala kayo, ang Katoliko, marites, ang leader si Biado. Ito bang video nyo? Ha? 5 minutes lang? Sa aking video, 7 minutes lang? Sa aking video, 1 episode. Each episode is 1 hour and 30 minutes. 10 episode pa. Marami pa. Ito lang kay Joel Columna. Ang episode. Maliban pa kay Biado. Kay Biado naman, isang episode pa lang, binaban ako. At binabalik ako sa pinagalitan sa nakakasama. Tapusin ko muna kay Joel Columna. Masaya, di ba? Salamat kay Kristo sa karunungan niya. Wala, ipinupuri ko sa Kristo sa karunungan. Hindi galing sa akin. Galing sa kanya. Nanahan sa akin po. Doon ko na naman parang totoo. Hindi ako naduda. May Kristo talaga. Espiritu talaga. Kaya naniwala tayo na may espiritu tayo. Si Kristo pa kaya, espiritu, hindi naman sa ating puso. Mayroon mga espiritu na, may mga tao ba sila sa ng demonyo? Si Kristo pa hindi sasalim sa atin, sa ating puso. Di ba kita utama sa ng demonyo? Nagturo pa. Ha? Na gatakot sa Maria, tanga. Sabi nila doon, ganos. Alam mo, demonyo sinungaling eh. Para pananalayan na powerful ang Katolik. Never. Si Maria nagtatawagin, tanga. Wala sa ibang ngayon. Ang kinatakutan ng Diyos, ng mga demonyo, ang Diyos as si Kristo.
sa Matthew 12 verse 26 to 28. Magpalaya sa iyo ng demonyo. Sa Kristo lang. Kasama ni Kristo ang Espiritu ng Ama. Dalawa. Naging dalawa pa. Espiritu ng Ama at Espiritu ng Kristo. The more the stronger, who made all the angels who became Satan like and the demons. That is their will, not the will of God. They are called demons because they are adversary in His teachings of God. Tuloy natin. Pakinggan mo natin sila. Time na. Pakinggan natin. Bigyan natin laman lang. Sabi ko, gusto ko makinig sa yung video. Ano video natin? Nahiya na. Ayan, play ito pangalawa. Ito lang. Kasi super pa doon sa sunod na video na ko naabusan nun. Ano? Silang dumakdak. Pag tao, pere-record niya. Iba-vlog niya yun. So, alam na niya, iba-vlog ko talaga. Alam mo ugali niya. Siya numak. Kasi, wala kayo madalang dak-dak. Ang gusto nyo marites lang, sabi mo ni Beado. Tumatawa siya, siya lang mag-isa. Kaya parang minsan, may salib ng, may parang drug addict, nasuspect siya. Ano to usap mo ka drug addict ba? Hindi yan. May salib lang ng demonyo yan. Katulad ni Beado. May salib ta. Kasi kung wala Kristo siyang puso, may salib ka ng demonyo. Mandaya siya. Sabi mo na Kristo. Mag-ingat ka, sabi niya. Parang ingatan ka, may Kristo ka siyang puso. Only Christ can destroy Satan. Hindi tao. We must have Christ, our head. Sa 1 John 3 verse 8. Tuloy natin. Ano na yun? Ay, nako. Pamanata niya, mag-ano yan sa written. Ano nga? Pakinggan, ubusin mo na talaga sa hanggang 3 minutes. Yung espiritu na. Kasi sabi niya, makakili ako ma-edit. Tapusin natin. Hindi ko mahili ma-edit. Mahili ako mag-comments. As a judge. Ang judge talaga mag-comments bago mag-decide. Pakinggan mo na sila bago sila mag-comments. Ang judge, ang decision, ang judge lang mag-decide. Wala namang representa, wala namang abogado. Sa kanya lang. At pagkasunod, judgment na. I made a comment. Those judges make comments before making a decision. The basis of the decision. You have to elaborate legally what is your basis, tulad ito, my basis. Basis ka lang gawa. At nagbabasa ko pa ng salata sa mini live video. Tuloy natin. Wala naman palang ano yun, ang issue hindi tagalasal eh. Tingnan mo si Joey Columna, nasalita. Parang itsura, pero wala itsura. Tingnan mga tao walang ebanghelyo. Bakit? Sa 7:24 ng John, huwag humusga sa appearance, sa outward. Ang Diyos humusga sa puso, kung may laman ka man, may Kristo ba sa puso o hindi. Hindi sa appearance. Tanga. Nahuli din. Ganoon ba, Makisano? Ganoon ba? Krisano ba kayo? At turo ba sa parian? Hindi rin. Kasi ang basihan yung katekismo, filosofiya. 2 talata, yun lang. 3 talata, yun lang sa misa. Walang misa sa aklat, walang misa. Si Kristo nangaral sa ating puso. Nanlalahan sa atin. Sino mamisa? Pare ba? Misahan si Kristo? At imagine, umupo ka sa makinig sa pare. Kristyano ka, may Kristo ka? Misahan ka? Ano sabi ni Kristo sa 8:8 to 13 of Hebreo? Wala nang makinig, wala nang tao makinig sa tao. Thou shall be taught all by God, and Christ is God in our hearts. And we are His body, and we are even gods who die like humans. Salmo 82.
1 hanggang 6 to 8. Sabi nito ano to, Joey Columna, sabi niya, Diyos ka, Diyos ka ko, ikaw kayo magkatulad ni Diyos eh. Ang ama ko Diyos eh, walang laman. At ako may laman, mamatay ako katulad ng tao. Sabi ni Kristo, kung saan nanahan ang Espiritu, ang Espiritu ni Kristo, ang Word of God, they shall be also called God, but they shall die like humans. So John 10, verse 34 hanggang 35. Ang Diyos lang na Ama hindi mamatay. Si Kristo din mamatay, pero ako pa sa krus. Katulad natin. Pero si Kristo nahan sa ating puso. Diyos po ang nahan Espiritu ng Santo ng Diyos. Espiritu at Espiritu Santo ng Diyos nahan sa atin. Espiritu ni Kristo. Espiritu ng Anak at Espiritu ng Ama. Diyos po yun, hindi tao yun. Espiritu, ang tao lang laman ni Kristo. Ang laman nandun pa sa langit. Hindi anghel yun. Tuloy natin. Naalala ko si Bacalares tuloy. Wala, maano lang, maingay lang ang bunganga niya, walang alam yan, basta ganun magsalita. Doon sa salita pang ako eh. Sabi ko nga, do not judge by appearance. Sabi ni Bible, para sa si Bacalares. Demonyong judgment yun, hindi evangelical judgment, hindi ebanghelyo. Hindi Kristo yun, lima tuloy na gusto paghukom. Sabi nga, tawa 7:24, sa English basahin natin, John, judge not according to the appearance, but righteous judgment. Anong judgment? Evangelical judgment. 7:24 John, sulat ni Apostol Juan, turo ni Kristo. Sino turo sa kanila? Demonyo. Kaya sabi ko nga, madag addict to eh, parang madag addict. Wala nag-inom ng drugs, pero sana nilang demonyo. Mas malupit pa sa drugs. Yung aling, sila mga aral, pero yung kaya nagawa sila ng GC. Anong aral ito? Wala Kristong alam. Wala Kristong alam. Ang alam na, hindi ba ibahinisa si Kristo? Mag-ingat kayo dito, mga tao to. Ang mga anak, ang mga bata, no? Maligaw. Ang bulag, kapwa nag-akay sa bulag, kung bulag yung ama, ang mga anak, kapwa rin mahulog sa hukay. Sabi ni Kristo. John Matthew 15:12 hanggang 15. Tuloy natin. Hanggang matapos. Sige, banat. Wala sang ano, wala sang actually ano siya yung lang siya yung basta nagsasalita lang. Inuunahan niya kagad ng ad-hom. Ano ha? Sumusulat siya, di ba? Sumusulat siya. Pero anong basihan? Ano ang basihan? Evangelical ba siya maghukom? Walang talata. Ako, pero inunahan ko talaga kasi alam ko taka ko. Alam ko yan. Katoliko, paulit-ulit ang utak. Ang utak doon, katekismo. Ang puso doon, katekismo. Sabi ko na, magaling sa abundance of the heart, the mouth will speak. May talata. Sinasabi ko na kanina. Tuloy. Tira mo sa batol. Walang basihan. Anong basihan? Mali po humatol ng kanina kapatid. Magbasihan ka dapat kung tama at mali. Righteous judgment nga. Righteous tama at mali. Ang mali, wrong. Ang righteous judgment tama. Anong tama? Alam mo, ang 1 plus 1 equals not 4. Not equal 4. Mali yung 4. Anong tama? 1 plus 1 equals 2. Yun ang righteous. Alam mo mali at alam mo tama. Pag alam mo mali, alam mo tama. Mali yan. Yun po tama. Tama, mali yun. Ganun, di ba? Ang tama, mali yun. Tama yun. Tama. Mali ka talaga ginawa niya. Iniwan mo ba? Bakit? Dag-alik kasi. Oh, tama yun. Sabi mo mali? Tama yun. Mali. Tama. Sabi mo mali. Ang 1 plus 1 niya is 1, 4. Mali ba yun? Sabi mo mali? Oo. Tama yun. Mali yun talaga. Oh, di ba? Righteous judgment. Akala nyo tama lang. Pati mali. Tama na mali. Pag sabing mali, tama kasi mali talaga siya. Oh, kung gawin tama, that is righteous judgment. Tuloy natin. Yun ang actually buong mundo nakakapansin sa ugali ng Iglesia ni Cristo. Unang-una yung magaling sila mag-ad hom.
Walang kulas. Ay, insibo, iglesia na iglesia ako. Tanga. Sabi na, una, magaling sila mag-ad hominem. Ad hoc. Mali naman sa, you just, idadamay mo mga iglesia ni Cristo. Meron ako iglesia ni Cristo na pinasahan sa inyo. Meron. Mabait pa. Na member nyo. Sa inyong page. Tanga. Basta gusto lang bumala sa akin. Tanga. Pag wala na ako, backbiter mga taon to. They are backbiter. Sa Romans 1, 18 hanggang 32. Mga backbiters ba? Pag sa likod tumitira. Makita nyo, katoliko. Pag sinasabi ko pa sa likod, nakita nyo naman. Pag wala na ako, doon sa tumitira. Nasalo sa lahat. Hindi ko alam ganit tinapos sila pagtapos ko. Nagkwento pala sa wala na ako. Walang budo, backbiter. Ano ba backbiter sa Tagalog? Ating, manilang puri. Speaking ill, masama behind one's back. Wala ka na, nakatalo ka na. Yun lang hukom na, wala mali. Base na sa puso natin, mali pa. Walang paksa. Ganun nagawa na. Sabi na, ito kaya ni Banjilo. Sino maniwala sa'yo? Kaya ko ba yan? Kayo mahiya. Backbiter kayo. Iba yung patunayan. Mga tanga kayo, wala kang alam sa Ebanghelyo, ayaw magtusap sa Ebanghelyo. Ang gusto lang makinig. Kaya wala kang sabihin, mga pipi lang kayo. Pagharap sa Banjilo. As always. Tuloy natin. Hanggang matapos. Diyan ang yun palagi. Asa na yung si Ban? Yung ito isa man nagkasap. Asa na sa Ban? Ganun pa ng mga tao dito. Asa na parang sikat. Ano asa na sa Ban? Hanapin mo kung wala na, tanga. 5 minutes ang salita. Dapat na nila asa-asahan itong mga ito. Akala matawag. Kahit ilang live, kahit million live, harapin ko kayo. Sabi ko sa inyo, korte sa live, harapin ko kahit sino. Pati demonyo. Kayo pa kaya? We are just all mortals. Kami Diyos din. Ha? Kayo hindi Diyos? Never kayo mga Diyos, wala Kristo sa puso. Hindi lang sa iyo. Diyos si Kristo, anak ng Diyos. At Espiritu ng Diyos, Diyos din. Pero ang Diyos, may Ama na Diyos. Yung si Kristo at ang Espiritu Santo, hindi Diyos yun na Ama. Galing sa pareho sa Ama. Si Kristo lang ipanganak galing sa Diyos. Sa 1:18 of John. Tuloy natin. Pagkagyan natin, 1 minute na wala pa na sinabi. Walang binabatbat. Kaya ni Banjilo daw. Magaling ang magado mga iglesia ni Kristo. MGCI daw siya. Kaso nga lang, hindi ko alam kung MGCI nga. Kasi iba yung doktrina niya eh. Alam ko doktrina MGCI? Hindi pa yun MGCI. MCGI. Yun po ang dating daan. Dating daan. Napansin na may pagkababasa ng doktrina. Sa loob lang namin yan. Wala, hindi sa labas. Para sa ko, hindi sa iyo problema yun. Hindi nyo alam ang Ebanghelyo. Kami nakaalam ng Ebanghelyo. Kayo hindi. Kasi sabi ng Kristo, talagang ganon, pati si Pablo, si Pedro, away nga eh. Pagkaiba silang paniniwala eh. Pagkaiba silang nagawa. Pero pareho pa rin sila pati pa rin sila sa Galatians 2 verse 7 hanggang patuloy. Tuloy natin. MGCI kay Soriano, iba yun eh. Yung kasi nakalagay niya sa profile niya kasi siya, Iglesia ni Cristo siya eh. Ito sinungaling. Walang profile na Iglesia na Cristo ko. Ha? Tao si Cristo, ano? Diyos nga, tao ni Cristo yung nasa langit, pero Espiritu ni Cristo hindi tao yun. Unahan sa atin, pinala ng Diyos. Spirit of Christ, sabi doon, Galatians 4:6. Ibang Espiritu, walang laman. Ang laman, tao, tanga. Kahit ano, lahat ng kasunod ng demonyo, gagawin para sa'yo, paratang 12:10 of Revelation. Ayaw pag-ulit dito si Nathaniel. Nathaniel, ito sa mga Nathaniel. Si Jomar, si Hiban, Busi doon. Si ito, Nathaniel ito.
Bubo. Palatangan pa. Invento mo yan, Nathaniel. Matuto ka magsalita, matuto. Huwag ka mabento. You're accusing me falsely. Do not bear false witnesses. 19:18 of Matthew. Totoo lang. Yung ugali ng demonyo. Paratang. Si Cristo. Pinatanganin, pinapatay pa. Iglesia ni Cristo, yun ang profile niya. Akala ko, Iglesia ng Diyos. Hindi, Iglesia ng Cristo siya, no, si... Church of God. Pag ining... Tignan mo si Beado, di ba, na singelyo? Turo ng mga Katoliko yan. Ang sabi kasi sa Ebanghelyo, sa 3:1 ng Juan, 1:1, si Kristo na lang, si Kristo na sa puso. Ang diwa ni Kristo, pangalagaan ang ating katawan. Siya nahan sa atin. Siya may kontrol, hindi tayo. Walang Kristo na nagalyo. Uminom siya nung unang panahon pero hindi siya nalasig. Sigalyo, bawal po kay Kristo. Yun ang matutuong Kristiyano. Hindi bawal sa pala nun. Sa labas ng bahan, pasigalyo. Siya nag-authorize na, mga demonyo. Nakatawan natin si Kristo may-ari. Hindi pala sigalyo si Kristo. Masama sigalyo sa katawan. That is the influence of the devil, false Christ, to the Catholic. Tuloy natin. Hanggang matapos. Tato, no? Sikas na. English mo, Iglesia ni Cristo. Sino nandyan sa'yo? Hindi ka pakinggan natin Ebanghelyo ni Cristo. Kasi yung Ebanghelyo ni Cristo, turo niya. Pati ng Diyos sa totoo.